paghiram at paggamit ng isa pong, kunyari, isang idea, tapos gagamitin mo po ng walang pahilintulot sa author. Yung copyright po, yung may illegal kang kopya, for example, yung sa mga DVD, gano'n. Yung mga piracy, gano'n. Ang plagiarism is that you are using somebody else's idea as your own and saying na sa'yo yun. Ngayon may mga copyright na eh. This is part of the intellectual property rights. So, pag ginamit mo ng walang pahintulot at may copyright yun, ano yun. So, mas yung isa has to do with the intellectual, it's a intellectual property, ano. Yung isa naman, it's an issue of academic discipline. When you quote someone or you lift from someone, you have to attribute it. Nagpapatuloy po ang special forum ng telebisyon ng Bayan tungkol sa plagiarism at copyright infringement, at bago kami nag-break ay merong katanungan. That's right. Oo, ang tanong po natin, dahil kailangan tayong sumunod sa direksyon ng mundo eh. So, in the light of itong open source technology, itong sa software, in the light of Wikipedia na freely contributing ang mga buong mundo sa information available for free, at yung may-ari ng Wikipedia ayaw niyang kumita from his own site. Ganun po ba ang magiging direksyon, Sir Conrad, na mas libreng na share at pwedeng gamitin ng kahit na sino man? So, it's going to be counter the movement of the world kung we will legislate against plagiarism. First off, I think yung power ng internet, grabe talaga yan. If you're looking for some kind of protection para dun sa against your intellectual property, wala ka na ibang kailangan pa kundi yung internet eh. I suspect actually na itong hindi ba ang dami naglalabas ng mga cases of plagiarism. The reason for that is nadidiscover. I don't think na lang nangyari yung plagiarism. I think yung expose about plagiarism was plentiful ngayon kasi ang dali-dali check eh. Dati nangyari yan dati, I'm sure, even during our time, maraming cases of plagiarism. Hindi lang nahuhuli. Ngayon with the internet, ang dali na mahuli. Ngayon, about Wikipedia and everything, ang feeling ko is that eventually we're going to create a pool of knowledge, a pool of wisdom. Kasi ang dali-dali na ngayon, with the internet, you don't have to go to the US to learn things. Well, meron ka internet, kahit nandun ka sa mundo ka, malalaman mo what's happening in the world. So, actually nakakaawa yung walang PC, walang internet, and I think yung knowledge gap na we're losing out sa knowledge gap because I think yung PC tsaka yung internet dito hindi laganap. So, backward na naman tayo in that sense. You need that, I think, to be in touch with the world. Kasi ang dali ngayon eh. You can learn anything from anywhere in the world. There's a trend toward the pooling of knowledge. Pero even then, actually, pag nag-quote yung Wikipedia and so on, ina-attribute pa nila sa mga tao. Tapos you see dun sa bottom page ng Wikipedia, all the sources, all the Tapos yun nga, you have to attribute once you quote. Tapos makikita mo rin, even in Wikipedia, ang dami nagko-contribute dyan. Tapos maraming challenges. That's what makes it exciting actually. Hindi dati na pa. Once it's printed, yun na, gospel truth na yan. Sa Wikipedia, even when it's printed there, it stands to it can be challenged. Binabago nila actually. Pag challenge yung hindi tama yan, ganito, binabago ng Wikipedia. That's right. Mark, kanina nabanggit ni Attorney Louie na pang bansa ay walang batas laban sa plagiarism dahil nga it's a matter of ethics. Ngunit sa ating bansa ay merong attempts na i-criminalize itong pangungopya o pagnanakaw ng impormasyon na gawa ng iba. Tanungin natin si Mr. Jarius Bondok. Sa tingin niyo po ba this is a good move and magpa-prosper ba itong batas na ito na sinusubukang ipasa ng Senado at mababang kapulungan? Para sa akin, hindi na kailangan ng batas eh. And with internet, babaguhin ito ng internet yung ugali nating lahat eh. Kung tatamad-tamad tayo, mahina tayo, hindi tayo analytical mag-isip, or tulad na banggit kanina, tamad, tsaka mayabang, kaya pinatitigasan natin na yung kinopya natin atin.
tamad tayo, kumukopya. Mababago yan eh. Iiwasan natin yan eh. Maliban lang kung gusto natin maging senador siguro o maging justice ng Supreme Court. Okay. Pero itong nabanggit ni Sir Conrad, na pooling of knowledge at pwedeng gamitin ng marami. Gusto ko tanungin kay Sir Alvin, will mang incentive para magsulat ako ng libro, ipaka-copyright ko ito at ibenta, kung talagang laganap na, mawawalan siguro ng incentive yung mag-isip ng original at pagkakitaan nito. Anong tingin niyo, Sir Alvin? Pagdating po sa open source, no, ba, Wikipedia, hindi po tayo pwedeng mag-contribute ng basta-basta. No, yung karamihan sa atin na nagko-contribute doon, kailangan maisa-cite mo rin sa existing work. Ibig sabihin, yung existing work ay properly researched at talagang output ng mga eksperto. So, hindi pa rin mawawala yung mga eksperto pagdating dito. Kasi kung titingnan natin, yung Wikipedia ay pooling lang mula sa iba't ibang researches. So, ibig sabihin yung publishing business hindi mamamatay? Yes, hindi po siya mamamatay. Patuloy po dahil ang publishing business po ang indikasyon na buhay ang kultura ng isang bansa. Balikan pa rin natin ang ating kasamang si Kerbin na may mga katanungan mula sa ating audience. Maraming salamat, Attorney Mark at Cathy. Balik tayo sa Colegio de San Lorenzo. Magtatanong naman si Alena Maniebo. Alena? Hello. I wanna ask Mr. Conrad lang po. There are two questions po na nasa main ko ngayon. So the first one is kasi po as a writer po, for instance po, where pareha po tayong writer. Then, meron po ako kunyari book na ako yung writer, may book na writer ka din. Then yung isa mong story is parehas po tayo ng ng company na pinagtatrabahuhan. Then, yung story, yung ginawa mo pong story is parang kumbaga mas sikat po ako sa yung writer kaysa sa iyo. Then ako ginawa ko Maganda yan. Maganda ang mission mo yan. Okay yun. Kunyari po, you should strive to be that. Ang ginawa ko po is that kasi po gusto po ng company natin na syempre kumita. Kung hindi naman po kikita sa iyo, edi pangalan ko po yung ginamit as author po ng isang story. Tapos, di ba po, the second one is yung natanong ko po is Ano that... po unang tanong? Ginamit yung pangalan ng masikat na writer para yun nga po, kung para hindi po ba dapat magpasalamat sa akin kasi utang na loob pa. Huwag yung salamat ka po kasi sa akin. Kasi, di ba, kahit gawa mo yon, kung hindi naman tinatangkilik ng tao, mas nakatulong po ako para po mas sumikat ka po dahil yung gawa mo, pinasikat ko. Pasagot muna natin una. Tapos babalik kami sa'yo. Parang may nabasa na ako ganun na istorya. Actually, nangyayari yan more frequently than we think. It's sine. Yung nakawan ng scripts sa story, actually, minsan hindi pa script. Yung story mismo. Sa tugtugan, maraming ganyan. Yung iba, hindi naman ninakaw na, kasi ang suggestion mo parang nakiusap o lalabas ko na lang sa pangalan ko para mas kumita. I think that's happening even as we speak. Maraming ganyan na it's passed off in the name of somebody else kasi mas may chance ang kumita yung But actually, alam ko po yan, lumalagong negosyo yung ghostwriting sa Pilipinas. Okay. Next. Pero yung pong nagsulat ay nabibigyan din naman po ng kanyang kita, ganun po. Pero I think in that particular case, nasa usapan yun. Kung papayag ka ba naman magagawa ng $10 per article. Ilan ba kamura? Kung papayag ka din sa kanya. Kasi, yung issue yung karangalan talaga eh. If you want to be known also, maraming ganyang kaso eh. In fact, for instance, ito hindi deliberate I have to emphasize this. Yun ang bang kantang Bangko na sumikat yan. Everybody thinks ang nagsulat yun si Florante. Because yun nanalo sa Metropop. In fact, ang nagsulat niyan was si Gary Granada. But sinabit niya, somebody else sang it. Hindi naman sinasabi ni Florante akong kumanta niya, pero now it's known as a Florante song. Maraming mga kanyang cases. Okay, yung second question mo. Para naman po kay Sir Darius. Opo, yung kamukha ni Corona. Kamukha daw ni Corona. Kasi po, as a student po, so as my vision po, hindi po ba, on the other hand po, na once po kasi na nag-idolize kami ng
someone, kunyari po, writer or artist. Tapos po, yung sa internet, di ba po, once na nag-search tayo, is may lalabas na about dun sa ni-research mo. So, kunyari po, nag-research po ako na isang akda ng favorite ko pong writer. Then, kinapi ko po siya. Kinapi ko, ginawa ko as project namin, inact ko. Tapos po, hindi po ba, pwede rin po nating sabihin na tama rin po yung ginawa ko. Kasi hindi ko naman po kasalanan na naging idol ko siya eh. Na parang, parang gusto ko lang na yung, teka. Mabigyang buhay ang kanyang gawa. Opo, ina-appreciate mo yung gawa niya, gano'n. Oo. Parang ginawa mo na ba yan sa totoong buhay, Iha? Bago mo. Okay, Sir Jackie. Before answering, kamukha mo si Sereno. Kung kinopya mo, mali di ba? Tapos parang kinakatuwiran mo na lang na pasisikatin mo siya or ano. Pero unless nagkasundo kayo, di ba, na sige gamitin mo para mapasikat mo ko, sige, okay. Pero kung wala di ba, parang may merong sa konsensya mo na lang, di ba? Alam mo na hindi totoo di ba? Sabihin mo na lang na idol mo talaga siya. Kaya, Sabihin mo, adaptation na lang nung gawa niya. Di ba? Pwedeng gano'n. Okay, Kirby. Ay, ito rin katanungan na lang para sa isa pang estudyante, si Chris Jane Karina. Chris? May tanong po ako kay Mr. Attorney. Paano po kung plagiarism, matawag po bang plagiarism kung kumuha po ako ng isang paragraph, then every sentence, dinadagdagan ko po siya ng... opo, yung parang every sentence, may sarili po akong opinion doon, then after that, ng sarili kong opinion, dadagdag ko po ulit yung mga sinabi niya, then ako ulit, then siya ulit. Pero sabi po yung plagiarism. Kumbaga may So, improvement. ganito, sasagutin ko yung tanong mo sa in the light of the IP code na ang inaano talaga niya is copyright infringement. Ngayon, copyright infringement ba siya? Ang batas natin, hindi rin sinasabi kung gaano karami ang kokopyahin mo para maging characterized copyright infringement. Ang sinabi lang sa batas, either you copied the entire thing or may substantial copying. So, if dun sa ginawa mo, makakarakterize siya as substantial copying of the underlying work na pinagkopyahan mo, then it could be copyright infringement. Pero depende pa rin yung sa what is substantial? Then ano na yan? Ebidensya na yan ng abogado ng kabila at ng isang partido. Kasi kahit ang Supreme Court, hindi rin nila define what is substantial. At yun yung naman ang kagandahan nun, para merong enough leeway na makapag-argue ang mga abogado kung ano ba talaga what constitutes substantial, di ba? Ang importante is, sabi nung isang kaso na nirang doon ng Supreme Court, meron lang substantial copying kung nangopya ka, hindi mo mute at kumita ka doon. So ngayon, kung dadagdagan mo ngayon siya ng mga comments, depende paano ba yun? Ito bang ginawa mo isa'y commentary? Kung commentary siya, actually fair use yun kasi you are commenting on something and you would have to quote yung kinokomentan mo, di ba? Paano ka makakapag-comment sa isang bagay kung hindi mo ilalagay doon? Pero kung nagdagdag ka lang, medyo baka maging copyright infringement yan kung what you have copied is a substantial copying of his work. alright. Gusto ko itanong kay Paolo Taruk, napag-usapan na rin kanina yung mga ghostwriters. Paolo, as a result of ditong BPO industry na nag-outsource yung maraming mga negosyante, nag-outsource din yung mga writers, nag-outsource din yung mga websites, at madaming ang Pilipinong nagsusulat. Parang sabihin na natin, officially pinapa-plagiarize nila yung trabaho nila. Anong tingin mo dito? Well, in my opinion, I think having someone write for you as a ghostwriter is ethically wrong. It's still plagiarism at its very core. You're basically passing off someone's work as your own, and that is precisely what plagiarism is defined as. You may pay that person, it's okay, but you're still passing his work off as your own. Okay. So ayaw mo doon. Pero maraming Pilipino kumikita doon. Maraming professionals, alam ko, are earning 20,000 plus a month extra work dahil dun sa kanilang ghostwriting skills. Saan to, Attorney Mark? Saan to? Oo, marami yung website. You can check. There's several websites. They're actually hiring a lot of Filipino writers. Magawa nga to. Oo, okay yun. Okay na sideline.
Gusto kong tanongin as a follow-up kay Attorney Louie, paano po kung taga-ibang bansa itong kumopya ng gawa Oo nga, dito oo. ng Pilipino? Paano po yun? Maari po bang kasuhan itong nangopya? Pwede naman kasi signatory tayo to kanina na-mention yung Berne Convention, which is the basic international treaty on copyright. So, kung protected natin ang mga foreign works dito, protected din tayo kasi isa yan sa mga provisions ng Berne Convention eh. We protect each other's work. At kahit nga din sa intellectual property code natin, meron tinatawag na reciprocity provisions. So kung anong binibigay natin protection sa sarili natin, binibigay din natin sa ibang bansa. Ganun din sila na members ng Berne Convention, yung mga ibang bansa. Oh, just a quick follow-up, sir. If-file po ba yung kaso niyan sa opisina niyo o doon sa labas? Depende na yan sa inyo eh. Kung gusto niyo makulong yung tao, di pumunta ka sa courts. Criminal case. Ngayon, kung gusto mo lang mahinto yung ginagawa niya and maybe ask for damages, pwede ka na mag-file ng civil case sa court din or sa intellectual property office, in which case makaka-award kami ng damages. Alright. At Cathy, meron tayong inibitang isa pang panauhin dito pero unfortunately hindi nakarating, ano? Oo, gusto sana nating malaman itong side naman ng Commission on Higher Education dito sa issue ng plagiarism dahil nga ito ay nagiging talamak Correct. sa ating mga mag-aaral. Pero nagpadala po sila ng isang statement. Ito po ay galing kay Dr. Lilian Enriquez, ang OIC and NCR. Oo, babasahin po natin. There is no law regarding plagiarism, but students are to be reminded of the graveness of the matter and should be reprimanded or given sanctions, even expulsion when the act is committed. When do not have a rule, as should it be in the academe. It is in the academe, then it will involve part of the institutional policy. So, ang sinasabi, So, nasa dapat sa eskwelahan. polisiya, oo. Pero, nabanggit hindi naman, Hindi meron. dapat pinapalagpas itong ganitong practice ayon sa Okay. Chen. So, napakasaya po ng ating diskusyon sa hapong ito at marami tayong natutunan both on the yung legal side of it, yung implications, at syempre yung epekto din sa ating mga kababayan, sa ating mga estudyante. Natutuwa ako sa ating student guests ngayong hapon at napaka-active nila. Nakakatuwa ang kanilang mga tanong. Talagang yung kanilang mga nararanasan sa araw-araw. Yun ang kanilang mga nais malaman. So maraming salamat din sa mga estudyante natin ngayong hapon. Kaya hinga na natin, Cathy, ng panghuling mensahe ang ating mga panauhin at nagpapasalamat tayo sa kanilang lahat. Magsimula po tayo dito sa aming may kanang banda. Siya po ay isang, hindi po abogado, pero copyright advocate po sila at yung negosyo nila, kung meron po kayong copyrighted material na nais niyo po i-license sa ibang bansa, pwede din po kayong pumunta sa kanilang grupo. Sir Alvin Buenaventura. Kailangan po tayong maging humble. Tayo po yung mga unano sa ibabaw ng mga higante lamang. Tandaan po natin ang ating kaalaman ay nagmumula rin sa iba. Maraming salamat, Mr. Buenaventura. Mula naman sa IPO, si Attorney Louie Calvario. So, ang importante lang is be creative. Use your own intellectual creativity. At kung tutusin, pwede naman mangopya, basta magpaalam ka lang. At kung nagdidemand siya ng bayad, bayaran mo. So, yun lang. Para hindi naman tayo masyadong masakal ng isang batas. Ang tatandaan lang natin, ang intellectual property laws, para rin ito sa society as a whole. Kung meron mang protection na binibigay sa mga individual na copyright, ang dahilan dito is para ma-benefit din ang society. From the campus paper of the Ateneo de Manila University, Paulo Tabo. I think yung point kasi ng attitude natin towards plagiarism is that we don't want knowledge to keep on repeating itself. What we want is for knowledge to go on a linear path where people can be creative and express themselves in their own original way. Okay. Maraming salamat, Paulo. Dean naman ng Communication Arts ng Colegio de San Lorenzo, Dean Leonor Hernando. Para naman po sa side ng akademiko, pipilitin po namin na lalong ipaunawa sa aming mga estudyante ang kahalagahan ng paggawa ng mga orihinal na sulatin at kung talaga may pagkakataon katulad sa pagsusulat ng research na kailangan kang mag-cite ng mga artikulo or articles from different sources, kailangan po maingat yon na ilalahad at bibigyan ng tamang proseso katulad ng endnote, footnote at dapat talagang nakasulat dun sa tinatawag nating bibliography. Maraming salamat, Dean. Isang TV host at PR practitioner, ex-GIA. Thank you guys.
I'll leave you na lang with this. It is better, again, to stare at a blank page than a page that is filled with words that are not your own. Akin yan 2006, 6 na taon na sinulan na una na ako sa inyo. So, hindi na pwede. And siguro plagiarism is stealing. So, honor system, hindi porket estudyante ka lang o kung ano man ang posisyon mo sa buhay, it's still stealing. Honor system, tandaan natin yan. Hindi porket senador o Supreme Court Justice ka, pwede ka na mag-plagiarize. So, there. Maraming salamat, Ed. Samantala, ang kolumnista mula sa Philippine Star, Mr. Jarius Bondo. Thank you. Nakakagalak na makita itong interest ng kabataan. I'm sure hindi lang itong mga nandito ngayon sa studio, kundi sa buong mundo, buong Pilipinas. Interest nila sa mga ganitong paksa, lalo na itong copyright infringement and plagiarism. The internet is your world. Maraming mga kaalamang matutulog dyan, but you have to be discerning kasi kung minsan hindi tumpak yung mga nakalagay dyan. Maging palabasa kayo mga kabataan, para mas makatulong kayo at makakontribute sa kaalaman ng mundo. Thank you. At panghuli po, Sir Conrad De Quiros from the Philippine Daily Inquirer. Yung sitwasyon, I think, sa eskwelahan, I think is the best description of yung problem ng plagiarism. Kasi yung eskwelahan, you're supposed to be there. It's supposed to bring out the best in you. Yung plagiarism is fundamentally intellectual dishonesty, which is the worst that you can possibly be. So, nandun yung difference dapat intindihin natin mabuti. Which brings me to something very vital. Yung problema, hindi ko maintindihan why we have to copy. Imitation is bad enough, as I said. Plagiarism is so much worse. Both of them, I think, madiscovery ka man o hindi, nag-plagiarize o nag-imitate, alam mo, ginawa mo yun Mahihiya ka sa sarili mo. Tayo mga Pilipino, hindi naman tayo tanga, hindi naman tayo inferior race. Bakit tayo kailangan mangopya? Di ba, ang gagaling naman natin, ang dami natin original, meron tayong cheap, meron tayo, we show our capacity to create every day of our lives. Bakit hindi natin explore yun? Yun ang palaganapin natin. Maraming salamat po, Mr. Conrad De Quiros. At tila nagiging natural na sa marami sa atin ang pangungopya ng gawa ng iba. Tamad nga lang daw ang mga gumagawa nito, lalo na't nakahain sa atin ang napakalawak na impormasyon na ibinibigay ng internet. Isang krimen nga bang maituturing ang pangungopya ng gawa ng iba? Yan po ang malaking tanong na natalakay natin sa ating forum ngayong hapon. At syempre sa sirkulo nga ng mga manunulat, hindi biro na makita na ang yung original na akda o ang likha ay basta na lamang kukunin ng iba, gagamitin at aangkinin na tila siya ang tunay na nag-isip ng ideyang yun. Sa panahon ngayon, tila nawawala na ang sinasabing profesionalismo at pagiging responsable ng mamamayan kung patuloy nating babaliwalain ang karapatan at kakayahan ng kapwa. Kung tutuusin ay simple lang naman ang solusyon sa problema nito ng plagiarism at copyright infringement. At ito ay i-recognize ang may akda ng isang artikulo o ang taong nasa likod ng isang ideya. Ideyang hindi mo pag-aari pero umaayon sa iyong paniniwala at gustong sabihin sa karamihan. Siguro ay maging marespeto tayo sa mga tao na unang nakaisip ng gusto sana nating tayo ang nauna. At para sa bawat isa sa atin, maaari nating itanong na lamang sa ating mga sarili ang ganito. Kung ako ang linakawan ng ideya o original na akda, wala ba akong karapatang masaktan? Ako po si Attorney Mark Castrodes. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Kirby Cristobal. Naghahatid sa inyo ng kaliwanagan sa maiinit na isyu ng ating panahon. Hanggang sa susunod na Biyernes po, muli ninyo kaming samahan dito sa inyong telebisyon ng bayan. At ito ang Plagiarism and Copyright Infringement, a PTV Special Forum.